Inay, ano po ba ang nangyayari dito? Wala na raw po ang bahay natin. Inay, nasisiraan na po ba kayo ng bait? Bakit niyo po binenta ang bahay na 20 taon nating tinirhan? Ang sigawan ng mag-asawa sa gitna ng Ninoy Aquino International Airport ang bumasak sa katahimikan ng alauna ng madaling araw. Ang kanilang planong 7 araw na bakasyon sa Japan ay biglaang natapos sa loob lang isang araw. Pagbalik nila sa Pilipinas, ang sumalubong sa kanila ay ang malamig na hangin ng paliparan at ang susingang bahay na hindi na nila mapapasukan. Nanginginig ang kamay ni Jose habang tinitingnan ang deed of sale. Si Aling Elena, ang ina, ay payapa lamang na pinagmamasdan ang eksena. Sa kanyang 72 taon sa mundo, ngayon niya lang nakita ang anak na umiyak at magalit sa kanya ng ganito. Pero wala siyang pinagsisisihan. Bahay ko yon, kaya ginawa ko ang gusto ko, isang pangungusap na tumapos sa lahat. Mula ngayon, bahala na kayo sa buhay ninyo. At huwag na kayong magpapakita sa akin. Ang 35 taon nilang ugnayan bilang mag-ina, at ang 10 taong samahan nila nganyang manugang, ay tila bulang naglaho sa isang iglap. Ang lahat ng ito ay nagsimula 3 buwan na ang nakalipas. Nagising si Aling Elena ng alas 5:30 ng umaga, 40 taon na niya itong nakagawian, hindi pumapalya. Maging nung nabubuhay pa ang kanyang asawa, at sa loob ng 7 taon mula nang ito'y pumanaw. Habang dumadaan sa sala, sinilip niya ang kwarto ng anak at manugang, tahimik pa rin. Karaniwang gumigising si Jose ang alas 8 habang ang asawa nitong si Maria ay alas 7. Para kay Aling Elena, ito ang pinakamahalagang oras sa buong araw niya. Habang nagsasayang sa kusina, natanaw niya ang mabahay sa kanilang subdivision. Isa-isang umilaw ang mabintana ng magkapitbahay. Mataong gumagawa ng parehong gawain sa parehong oras. Kumalat sa buong bahay ang amoy ng sinigang na kanyang niluluto. Dati, sa amoy pa lang nito ay babangon na ang kanyang asawa, pero ngayon wala nang pumapansin. Madalas ay hindi nag-almusal ang mag-asawang Jose at Maria, at kung kakain man, sapat na ang pandesal o sereal. Hay, mabatang ito, hindi man lang pinapahalagahan ang lutong kanilang ina, bulong niya sa sarili. Kahit makakasama sila sa iisang bahay, pakiramdam niya ay isa na lang siyang anino sa kanilang buhay, ngunit dahil sa nakasanayan, 3 takal pa rin ng kanin ang kanyang inihanda. Matapos ihanda ang mesa, umupo siya sa sofa. Binuksan niya ang telebisyon, pero mahina lang ang tunog. Ayaw niyang maistorbo ang natutulog pang mag-asawa. Mga balita tungkol sa pagtaas ng presyo ng lupa, pag-angat ng stock market, at pagdami ng Pilipinong nagbabakasyon sa ibang bansa lahat ay walang kaugnayan sa kanyang buhay. Inay, may kape po ba? Iyon ang unang salita ni Maria paglabas ng kwarto, walang bati. Hindi man lang niya tiningnan ang nakahandang almusal at dumiretso sa pagtimpla ng instant coffee. Naghanda ako ng almusal, kumain ka kahit kaunti. Okay na po kami sa kape. Nay, malalate na rin po si Joey. Dala ang tasa, pumasok si Maria sa kanilang silid. Makalipas ang ilang sandali, lumabas din si Jose at kape lang din ang ininom bago bumalik sa kwarto. Mag-isa na namang kumain ng almusal si Aling Elena. Ang kanin at ulam para sa 2 tao ay natira. Alam niyang ilalagay niya ito sa ref at sa huli, siya rin ang ubos. Habang nahuhugas ng pinggan, may dumating na delivery. Galing na naman sa kanyang balay. Mga bitamina at ulam na padala ng ina ni Maria. Halos 2 beses sa isang linggo itong nangyayari. Wow! Nagpadala na naman si Mama, masayang sabi ni Maria habang binubuksan ang kahon. Lumabas din si Jose para tingnan. Ang sipak naman ng mama mo. Sana si Inay din. Nagpapadala ang ganito paminsan-minsan, sabi ni Jose habang nakatingin kay Aling Elena. Pabiro ang tono, pero may kaunting seryoso. Hindi umimik si Aling Elena. Dati, siya rin ang laging nagpapadala ng kung ano-ano sa kanyang panganay at pangalawang anak. Pero ngayon, abala na sila sa kani-kanilang buhay, at minsan, nalilito na rin siya kung sino pa ba ang dapat niyang alagaan. Inay, aalis po kami sa susunod na linggo. Bakasyon kasama ang pamilya nila Maria. Sabi ni Jose, saan naman? Sa Japan po. Medyo mahina na rin kasi ang katawan ni Papa, at hindi pa namin siya nadadalang magbakasyon ng maayos. Ah, kasama pala ang balay ko. Pwede pala akong sumama. Nay, sinabi ko na po, para po sa kalusugan ni Papa ito. Sa kakailangan niyo na rin pong magpahinga, kayo na po muna ang bahala sa bahay. Sa susunod na lang po, kapag may pagkakataon.
Saka marami po kasing lalakarin doon, baka mapagod lang po kayo. Para may matulis na bagay na tumusok sa puso ni Aling Elena. Pero pinilit niyang huwag ipakita ang sakit na naramdaman. Unga, kahit yayain niyo ako, hindi rin ako sasama. Masakit na itong mabinti ko. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Aling Elena. Kinabukasan, nakiba ang ihip ng hangin sa bahay. Abalang-abala si Maria sa paghahanda para sa kanilang biyahe. Umorder ng mga damit online, inilabas ang mamaleta at walang tigil sa pakikipag-usap sa kanyang pamilya sa telepono. Ma, nadala niyo na po ba ang gamot ni Papa sa high blood? Mahal daw ang paggamot sa Japan. Anak, naasikaso ko na. Kinuha na rin ni Jose ng travel insurance para sa ating lahat. Ramdam ni Aling Elena ang init at pag-alala sa boses sa kabilang linya. Habang nahuhugas, nakikinig siya. Kailan na ba siya huling tinawag sa ganoong kaalalang boses? Kinaumagahan, dumating ang ina ni Maria, may dala itong malaking bayong. Ria, anak, nagdala ako ng konting bagoong at chicharon para baon niyo sa Japan. At ito, bitamina para kay Jose. Salamat po ma. Tamang-tama po ito. Ang boses ni Maria ay punong ang tunay na pasasalamat, isang tono na hindi pa naririnig ni Aling Elena mula sa kanya. Nakape ang kanyang balay sa sala at nanatili hanggang hapunan. Si Maria ang nahanda ngang masaganang pagkain. Mas marami ang putahe kumpara sa karaniwang inihahanda ni Aling Elena. May inihaw na liempo at iba't ibang ensalada. Napakabait talaga ngang manugang ko, puri ngang balay. Kami pa po ba? Siyempre po, kailangan naming bigyan ng magagandang alaala si Papa habang malakas pa siya, sagot ni Jose. Habang nahuhugas sa kusina, naririnig ni Aling Elena ang kanilang usapan. Pabigat ng pabigat ang kanyang dibdib. Napatingin si Aling Elena sa kalendaryong nakasabit sa pader. May bilog na pula sa petsang ang kanilang biyahe. At doon niya napansin, sa susunod na linggo pala ay kanyang kaarawan. Ang kanyang ika-73 na kaarawan. Nung nakaraang taon, kahit maliit na tsake ay binili ni Jose. Ngayong taon, dahil sa biyahe, siguradong makakalimutan na ito, okay lang. Hindi na naman ako bata para magdiwang pa, bulong niya, pero hindi may tago ang kirot sa kanyang puso. Kinaumagahan, nakita niya ang isang memo na iniwan ng mag-asawa sa ibabaw ng drawer. Siguro'y isinulat nila ito ng maaga para hindi magahol sa oras sa araw ng alis. Tahimik na binasa ni Aling Elena ang sulat ni Jose. Nay, aalis po kaming isang linggo. Kung may check-up kayo sa doktor, kayo na lang po muna mag-isa. Kung may emergency, tawagan niyo na lang po si Kuya Miguel o si Kuya Paolo. At agaw na chinichigan ni Aling Elena ang papel. Ang masalitang kayo na lang po muna mag-isa ay tumatak sa kanyang isipan. Sa loob ng 7 taon, hindi naman siya nakpasama sa ospital, pero bakit kailangan pa itong isulat? Sa ilalim ng sulat ni Jose, may dagdag na sulat kamay si Maria. Nay, pakidiligan na lang po ang halaman. Mamahalin po yan, kailangan isang beses sa isang araw. Kumain po kayo ng maayos. Kung wala pong ulam, magluto na lang po kayo ng noodles. Parehong memo, pero iba ang dating ng sulat ni Maria. Tila may halong pang-inis o pang-asar. Nang hapong iyon, pumunta si Aling Elena sa isang klinika sa kanilang lugar. Araw ng kanyang regular check-up. Dati, kasama niya si Jose para pakinggan ang sasabihin ng doktor. Pero ngayong mag-isa siya, pakiramdam niya ay may mali. Wala po kayong kasama, Nay? Tanong nurse. Abala po ang anak ko. Sige po, kailan po kayo babalik para sa resulta? Ako na lang po ang kukuha. Ganun ang sagot ni Aling Elena. Pero sa kanyang pag-uwi, parang ang layo ng kanyang nilalakad. Paggabi na, narinig niyang may dumating, si Jose at Maria, maraming dalang paper bag. Inay, namili po kami ng gamit para sa biyahe, sabi ni Maria. Inilabas nila ang mga bagong damit, sunglasses at sombrero. Mukhang para sa buong pamilya ni Maria ang pinamili. Magkano lahat yan? Tanong ni Aling Elena. Medyo magastos po talaga maghanda para sa biyahe, Nay. Pautal na sagot ni Jose. Nang gabing iyon, sa kanyang kwarto, inilabas ni Aling Elena ang kanyang lumang passbook. Ang naipon niya at ang iniwan ng kanyang asawa ay hindi kalakihan. Pero ang titulo ngang bahay na ito ay nakapangalan sa kanya. Inayos na ito ngang kanyang asawa bago pumanaw. Kapat nawala ako, sa bunso natin mapupunta ang bahay na ito, bulong ni Aling Elena, inaalala ang habilin ng asawa habang tinitignan muli ang titulo. Malinaw na nakasulat doon ang kanyang pangalan. Sa labas ngang bintana, kumikislap pa rin ang mga ilaw mula sa mga kapitbahay. Parehong mga ilaw, pero ngayong gabi,
Tila mas malayo ang mga ito. Isang linggo bago ang biyahe, mas naging mapanuri si Aling Elena sa kilos ng kanyang anak at manugang. Ang mabagay na dati niyang pinalalampas ay tila kitang-kita na ngayon. Gabi-gabi, lampas alas 9 na umuwi si Jose. Ang stress mula sa trabaho ay bakas sa kanyang muha. Lagi siyang hukot at kahit ang tunog ng pagbukas ng pinto ay walang lakas. At ang unang sumasalubong sa kanya ay si Maria. "Joey, pagod ka na naman." Tumawag si Papa kanina, "Nag-alala sa iyo," sabi ni Maria habang kinukuha ang coat ni Jose. Natural na minasahe niya ang balikat nito. Noon lang bahagyang gumaan ang mukha ni Jose. "Anong sabi ni Papa mo?" Naintindihan daw niya kung gaano kahirap ang trabaho mo ngayon. Kaya sabi niya, gamitin mo raw itong bakasyon para makapag-relax. Habang nasa kusina, narinig ni Aling Elena ang usapan at nakaramdam ng kakaiba. Alam niyang pagod ang anak niya, pero hindi niya ito sinasabi. Iniisip niyang baka makadagdag lang ito sa alalahanin ni Jose. "Talagang maunawain si Papa mo," sagot ni Jose, na may halong ginhawa sa boses. Pati sa hapunan, puro tungkol sa pamilya ni Maria ang kanilang usapan. Ang kalusugan ng kanyang ama, ang makwento ng kanyang ina, ang pahahanap ng trabaho ng kanyang kapatid. Minsan, sinusubukan ni Aling Elena na sumingit sa usapan, pero laging huli. "Si inay po pala, nainom niyo po ba ang gamot niyo sa high blood?" tanong ni Maria. "Unga, ne. Kamusta po ang blood pressure niyo?" Huling tanong ni Jose, na parang nun lang siya naalala. Kahit ganun, natuwa si Aling Elena. "Okay lang. Nainom ko naman ang gamot. Mabuti naman po." Si Papa kasi, laging nakakalimot kaya si Mama ang laging nagpapaalala. Tumango si Jose sa sinabi ni Maria. Kailangan nga nating mas bigyan ng pansin, pero hanggang salita lang iyon. Kinabukasan, ganun pa rin. Gabi na umuwi si Jose, at mas mahaba pa ang oras ng pakikipag-usap ni Maria sa kanyang ina kaysa kay Aling Elena, lalo na tuwing weekend. Sabado ng hapon, nakpaalam si Maria na pupunta sa kanila. Sumama si Jose. "Inay, sama po kayo?" Formal na tanong ni Maria. Ramdam ni Aling Elena na hindi ito bukal sa loop. "Huwag na, kayo na lang," sagot niya. Nakita niya ang ginhawa sa muka ni Maria. Mag-isang naiwan, nanot na lang ng TV si Aling Elena. Isang variety show kung saan nagbabakasyon ang mga sikat na pamilya. 3 henerasyon na masayang nagtatawanan. Paggabi na nang bumalik ang mag-asawa, may dala na namang malaking bayong. Nagbaon na naman si Mama ng kung ano-ano, natatawang sabi ni Jose. "Kilalang kilala na kasi ni Mama ang panlasa mo. Ginawan ka na naman niya ang paborito mong ensalada." Habang inaayos ni Maria ang mag-tupperware sa ref, nakita ni Aling Elena na hindi pa rin nagagalaw ang mga niluto niyang ulam. Ang mga pagkain galing sa kanyang balay ay laging naubos agad. Pero ang luto niya, inabot ng ilang araw. Nang gabing iyon, narinig niya ang usapan ng mag-asawa mula sa kanilang kwarto. "Sapat na kaya ang budget natin? Mukhang malaki ang magagastos. Huwag kang mag-alala." Nag-abot din si Papa ng konti. "Saka, kailan pa ba tayo makakaroon ng ganitong pagkakataon? Pero hindi ba't may sakit si Papa mo? Kaya nga kailangan na nating ituloy, para walang pagsisisi sa huli." Itinakip ni Aling Elena ang kumot sa kanyang ulo, ayaw nang makinig. Pero nagpatuloy ang usapan. "Pero si inay, okay lang kaya siya? Mag-isa ngang isang linggo. Si inay naman, sanay na yang mag-isa. Saka nandiyan naman si Kuya Miguel at Kuya Paulo. Walang mangyayari diyan kahit wala tayo." Sa sinabing iyon ni Maria, hindi na umimik si Jose. Noon napagtanto ni Aling Elena, para kay Jose, isa na siyang taong hindi kailangang alalahanin. Malakas, kayang mabuhay mag-isa. Ganun na ang tingin sa kanya. Pero hindi ganun ang nararamdaman ni Aling Elena. Habang tumatanda, lalo siyang nalulungkot at mas gusto niyang makasama ang kanyang pamilya, lalo na mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Kinabukasan, idinikit ni Maria ang printout ng kanilang travel itinerary sa ref. "Kung kailangan niyo pong tumawag, tingnan niyo na lang po ito para malaman niyo kung anong oras doon." Magalang ang paliwanag, pero para kay Aling Elena, ang ibig sabihin nun ay huwag tatawag kung hindi emergency. Detalyado ang plano, isinasaalang-alang pa ang lakas ng kanyang ngabalay. Kitang-kita kung gaano ito pinahandaan ni Jose. Excited na po si Papa. Pangarap niya talagang makapunta ng ibang bansa. Si Aling Elena man ay hindi pa nakakalabas ng bansa. Kahit noong nabubuhay ang asawa niya,
Laging kapos sa pera kaya kahit sa Pilipinas, bibihira silang makapagbakasyon, pero hindi na niya ito sinabi. Tumango na lang siya. Mabuti naman, mag-ingat kayo. Habang sinasabi iyon, isang tanong ang umusbong sa isip ni Aling Elena. Pamilya nga ba talaga nila ako? O isang kasama lang sa bahay? Nang gabing iyon, inilabas ni Aling Elena ang isang lumang photo album. 7 taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong tiningnan. Nung 49 na araw ngang pagkamatay ngang kanyang asawa. Dahan-dahan niyang binuklat ang bawat pahina. Mga litratong 3 anak noong bata pa, mga family outing, mga kasal. Noong nga panahong iyon, iisa lang ang tinitingnan nila ang kanilang pamilya. Ang panganay, si Miguel, ay naktapos sa UP at ngayon ay engineer sa Dubai. Umuwi isang beses sa isang taon. Ang pangalawa, si Paolo, ay may matagumpay na negosyo sa Cebu. Nagpapadala ng buwan ng allowance. Buti na lang nandito ang bunso natin, sabi ang kanyang asawa bago pumanaw. Noon, ganoon din ang iniisip ni Aling Elena. Naalala niya ang burol ng kanyang asawa. Doon niya unang naramdaman ang kakaiba. Nang makaalis na ang mabisita at pamilya na lang ang natira. Inay, paano na po kayo niyan? Tanong ng panganay na si Miguel. Dito na lang ako titira kasama ng bunso niyo. Malayo kasi kami sa Cebu. Sagot ng pangalawa, si Paulo. Noon, 1 taon pa lang kasal sina Jose at Maria. Wala pang anak at nakatira sa isang maliit na apartment. Kami na po ang mag-aalaga kay inay, sabi ni Jose. Tumango rin si Maria. Paano itong bahay? Tanong ni Miguel. Siyempre, sa bunso mapupunta yan. Sila naman ang mag-aalaga kay inay, sabi ni Paulo. Ganun kabilis na pagdesisyonan ang lahat, hindi man lang tinanong ang opinyon ni Aling Elena. Siyempre, hindi rin naman siya tumutol. Masyadong malungkot manirahan sa malaking bahay ng mag-isa. Maayos naman noong maunang taon. Mabait si Maria at laging nangangamusta si Jose. Sabay-sabay silang nakahapunan at nanonood na sina tuwing weekend. Pero unti-unting nagbago ang lahat. Nagsimula ito nang maging mas malapit si Maria sa kanyang pamilya. Sa 3 taon ng kanilang kasal, mas dumalas ang pagkikita nila ng kanyang ina. Sa 4 na taon, halos 3 beses sa isang linggo na siyang umuwi sa kanila. May sakit po kasi si mama, paliwanag ni Maria. Pero ang totoo, mas bata ng 1 taon ang ina ni Maria kaysa kay Aling Elena at mukhang mas malakas pa. Habang umiinom ng gamot sa high blood si Aling Elena, ang ina ni Maria ay nag-hiking. Sa 5 taon, pati Pasko at Bagong Taon ay sa pamilya na ni Maria sila nagdiriwang. Medyo kapos po kasi sila ngayon, kaya kailangan po naming tumulong, paliwanag ni Jose. Hindi tumutol si Aling Elena. Pamilya rin naman ang nga iyon, kaya tama lang na magtulungan. Sa halip, kasama niya ang panganay at pangalawang anak tuwing Pasko. Pero nitong huling taon, hindi na nakauwi si Miguel mula sa Dubai, at si Paolo naman ay naging abala sa negosyo. Sa huli, mag-isang nagdiwangang Pasko si Aling Elena. Sorry po, Nay. Sa susunod na taon, babawi po kami, sabi ni Jose. Pero nang sumunod na taon, ganon pa rin. Ngayon niya napagtanto, doon nagsimula, ang pakiramdam na unti-unti siyang nagiging invisible sa sarili niyang pamamahay. Napatpat ang kanyang tingin sa graduation picture ni Jose, labis ang kanyang pagmamalaki nun. Ang panganay at pangalawa ay laging matalino, pero ang bunso ay medyo simple lang. Pero nakapagtapos din ito ng kolehiyo at nakakuha ngang magandang trabaho. Nakapag-asawa ngang maganda. Ang bunso natin ang pinakamabait. Laging sinasabi ngang kanyang asawa. Totoo iyon? Ang dalawang nakatatanda ay laging sarili lang ang iniisip. Pero ang bunso, laging handang utusan at kapag may pra, laging may pasalubong. Ang bunsong iyon ay, isinara ni Aling Elena ang album. Ayaw na niyang tingnan, pumunta siya sa kusina at uminom ng tubig. Nakita niya ang travel itinerary sa ref, makulay, puno ng highlighter. Bigla niyang naisip, magkano kaya ang ginagastos ni Jose para sa biyaheng ito. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Jose at tiningnan ang mapapel sa mesa, mga dokumento para sa biyahe, airfare, hotel, tour fees. Nang kinwenta niya, mas malaki pa sa inaasahan niya. Siyempre, para sa 4 na tao. Pero ang halagang iyon ay sapat na para makabili ng isang maliit na sasakyan. Sa ilalim ng mapapel, nakita niya ang bank statement ni Jose. May mga record ng pag-withdraw sa kanyang savings account nitong mga huling buwan.
Mayroon ding malaking halaga na inilabas para sa pambayad sa ospital ng ama ni Maria. Ganito kalaki. Napabuntong hininga si Aling Elena. Biglang may pumasok sa isip niya. Inay, nandito na po kami. Malakas na sabi ni Maria. Kumain na ba kayo? Opo, Nay. Kinamama po kami kumain, gaya ng inaasahan. Sumagot si Aling Elena, pero may kirot sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang nakahiga at nakatingin sa kisame, inisip niya, kailan nagsimula ang lahat ng ito? Kailan siya naging parang bisita sa sarili niyang bahay? Noong nabubuhay pa ang asawa niya, iba ang lahat. Laging may family meeting. Sa bawat malaking desisyon, kinukuha ang opinyon ng lahat. Ang opinyon niya ay mahalaga. Pero ngayon, wala nang nagtatanong sa kanya. Ang plano sa bakasyon, ang magawain sa bahay, pati ang ulam sa hapunan, hindi na kinukonsulta sa kanya. Pamilya pa ba talaga nila ako? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isip. Sa labas, nakikita niya ang ilaw ng ibang bahay. Ganun din kaya sa kanila. Ang matatandang magulang ay nagiging invisible, habang ang mga anak ay abala sa sarili nilang buhay. Isinuklop ni Aling Elena ang kumot. Bukas, mas magiging abala sila sa paghahanda sa biyahe at mas lalong mawawalan siyang lugar. 3 araw bago ang biyahe, Martes ng umaga, nagising si Aling Elena mula sa isang kakaibang panaginip. Nagpakita raw ang kanyang yumaong asawa at may mahalagang sasabihin, pero pagkagising niya, hindi na niya maalala. Ang malinaw lang ay ang seryosong mukha nito dahil sa panaginip buong araw siyang hindi mapakali. Pakiramdam niya may hindi tama. Pumunta siya sa palengke. Kailangan niyang mamili ng marami para sa isang linggong pag-iisa. Mukhang marami po kayong pinamili ngayon. Aling Elena, bating ang suki niyang tindera. Magbabakasyon kasi ang anak ko. Ay, ang galing naman. Isasama po kayo ng mabait ninyong anak. Biglang natigilan si Aling Elena. Hindi, sila lang kasama ang pamilya ng asawa niya. Ganun po ba? Sayang naman. Nagiba ang tonong tindera. Naging awkward ang lahat. Pag-uwi, habang inaayos ang nga pinamili sa ref, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang sinabi ng tindera. Sayang naman. Tanghali, nakikipag-usap si Maria sa kanyang ina sa telepono. Naka-loudspeaker ito, marahil ay nakalimutan niyang nasa bahay si Aling Elena. Rinig na rinig niya ang lahat. Ma, okay lang po kaya si inay ni Joey? Mag-isa siya ng 1 linggo. Huwag kang mag-alala. Sanay na yon mag-isa. Saka, hindi na natin problema yan. Kahit na po, medyo nakokonsensya ako. Tayo lang ang alis. Huwag mong isipin yan. Maintindihan yan ng biyenan mo. Ang boses sa kabilang linya ay matigas, habang nahuhugas. Narinig ito ni Aling Elena. Ang masalitang hindi na natin problema yan ay parang kulok sa kanyang pandinig. Hapon, maagang umuwi si Jose. Inay, kung may kailangan po kayo habang wala kami, sabihin niyo na po. Wala, okay na ako. Kahit na po, kung may emergency, tawagan niyo si Kuya Miguel. Idinikit ni Jose ang numero ng makapatid sa ref. Anak, anong emergency naman ang mangyayari sa akin? Natatawang sabi ni Aling Elena. For emergency lang po. Mahigit 70 na rin po kayo, Nay. Natigilan si Aling Elena sa sinabi ni Jose. Ang masalitang mahigit 70 na rin po kayo ay tumatak, tila tinatrato na siyang matandang ugot-ugot. Huwag kang magsalita ganyan, malakas pa ako. Alam ko po. Sinasabi ko lang, natatawang sabi ni Jose. Pero may pait na naiwan sa puso ni Aling Elena. Sa hapunan, sinabi ni Maria, Inay, habang wala po kami, kung nainip kayo, pumunta po kayo sa Senior Citizen Center. Senior Center? Opo. Maganda raw po ang pasilidad doon at maraming activities. Napatigil sa pagkain si Aling Elena. Pinupunta na ba siya sa lugar ng mamatatanda? Gusto ko lang dito sa bahay. Pero mas makakabuti po sa inyo kung may nakakasalamuha kayong iba. Sa boses ni Maria, hindi tunay na pag-alala ang narinig niya, kundi isang obligasyon. Nang gabing iyon, hindi na naman makatulog si Aling Elena. Pabigat na ba talaga ako sa kanila? Kailan pa ako naging ganito? 3:00 ng madaling araw. Bumangon siya at pumunta sa sala. Sa dilim, tiningnan niya ang kabuuan ng bahay. Ang bahay na tinirhan niya ng 20 taon ay biglang naging dayuhan. Sa isang pader, nakasabit ang family picture. Pero karamihan ay lumana. Ang mabago ay litrato lang nilang mag-asawa. Napansin niya, unti-unti na siyang nawawala sa malitrato. Dati,
Siya ang tumatangging magpa-picture. Sa huli, hindi na siya niyayaya. Kumuha siya ng tubig sa kusina. Nakita na naman niya ang travel itinerary. Isang perpektong 6 araw, 7 kababing bakasyon. Gusto na naman niyang kwentahin kung makano ang lahat. Pumasok siya ulit sa kwarto ni Jose. Tiningnan ang nga dokumento. Airfare, accommodation, food, shopping, insurance. Lahat-lahat, napakalaking halaga. Ang prang iyon ay sapat na para sa ilang taong pambili niyang gamot. O pwedeng ipadala sa panganay o pangalawang anak. Ganito kalaki para lang. Biglang may nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip niya. Paano kung pabigat na nga lang talaga siya? Paano kung mas magiging maginhawa ang buhay nila kung wala na siya? Nagulat siya sa sarili niyang iniisip. Hinding-hindi niya ito naisip nun. Pero sa manangyari nitong mahuling araw, tila may basehan. Ang presensya niya ay lumalabo at ang pamilya niya ay nasasanay nang magplano ng wala siya. Alas 4 na nang makatulog siya, pero nakaroon na naman siya ng kakaibang panaginip. Hawak daw ng asawa niya ang titulo ng lupa. Elena, nakapangalan sa'yo yan, di ba? Sabi nito. Bakit po? Bahay mo yan? Pwede mong gawin ang gusto mo. Pagkarinig niya nun, nagising siya. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng asawa, bahay mo yan. Pwede mong gawin ang gusto mo, kakaiba. Hindi niya ito naisip nun, pero ngayon, hindi na ito maalis sa kanyang isipan. Kinaumagahan, habang abala ang mag-asawa sa pag-ayos, ang masalitang bahay ko ang umikot sa isip niya. Dati, bahay natin ang tingin niya rito. Ngayon, biglang naging bahay ko. At kasabay ngang pag-isip na iyon, may naramdaman siyang pag-asa. Mayroon siyang magagawa. Miyerkules, 2 araw bago ang biyahe, kumilos si Aling Elena. Pumasok siya sa isang real estate office sa kanilang lugar. Ano po ang may paglilingkod ko, Nay? Tanong ng isang batang ahente. Gusto ko sanang malaman kung magkano na ang halaga ng bahay ko. Sige po, ano po ang address? Sinabi ni Aling Elena ang address. Sa subdivision na ito po, tumaas na po ang presyo dito. 300 square meters ang lote. Kung ganun po, ito po ang tinatayang presyo. Nagulat si Aling Elena sa halagang ipinakita sa kanya. Halos doble na ito mula noong pumanaw ang kanyang asawa. Talaga? Ganito na kalaki? Opo. May mga development plan po kasi sa lugar na ito, lalo na po ngayong taon. Paulit-ulit niyang inisip ang numerong iyon, sapat na para makabili ng isang maliit na tsondo at may sukli pa. Kung rush sale, makano kaya? Tanong niya. Kung rush po, medyo mas mababa, pero aabot pa rin po ang ganito. Ipinakita ang ahente ang isa pang numero, malaki pa rin. Naktatanong lang. Sabi ni Aling Elena at akmang alis na nang bigyan siya ng calling card. Kung makbaho po ang isip niyo, tawagan niyo lang po ako. Mabilis pong mabenta ang magabahay dito. Pag-uwi niya, gulong-gulo ang kanyang isip. Ang laking pera, pero kasabay nun, may pait. Tila hindi ito pinapahalagahan ng sarili niyang pamilya. Pagdating sa bahay, nakita niya si Maria na may dalang maleta. Inay, saan po kayo galing? Naglakat-lakat lang. Ganun po ba? Pupunta lang po ako sa amin. May mga ipapabaon pa raw po si Mama. Masaya ang mukha ni Maria. Sige, mag-ingat ka. Nang makaalis, si Maria, naupo si Aling Elena sa sala. Ang presyo ng bahay ay paulit-ulit sa kanyang isip. Kung ganun kamahal ang bahay na ito, paano kung ibenta ko at tumira sa mas maliit na lugar ng mag-isa? Pero umiling siya. Ano ba itong iniisip niya? Paggabi na, dumating si Jose. May dala na namang shopping bag. Inay, namili pa po akong gamit. Mga pasalubong po para sa pamilya ni Maria. Pasalubong? Opo, para hindi na kami mamili sa Japan. Mahal doon. Inilabas ni Jose ang magagamit. Cosmetics, bag, scarf. Lahat mukhang mamahalin. Magkano lahat yan? Medyo malaki po. Pero para naman po ito sa magandang alaala para kina Papa at Mama. May pagmamalaki sa mukha ni Jose. Dumating si Maria. Puno ang kamay ngang dala mula sa kanila. Nagbaon na naman si Mama. Bagoong, chicharon, at binilhan ka pa niyang bagong brief. Talagang maalaga si Mama mo, natatawang sabi ni Jose. Habang pinagmamasdan sila, nakaramdam ngang kakaiba si Aling Elena, ang ina ni Maria. Pati brief ang manugang ay iniisip. Kailan niya huling nagawa iyon para sa sariling anak? Inay, may kailangan po ba kayo? Bibilhan ko po kayo, tanong ni Jose. Umiling si Aling Elena. Wala, meron na ako ng lahat.
Hindi po ba kayo malulungkot habang wala kami? Makipagkwentuhan po kayo sa mga kapitbahay. Huwag kang mag-alala. Mas gusto kong mag-isa. Ganun ang sagot niya, pero alam niyang iba na ang iniisip ni Jose. Nang gabing iyon, sa hapunan, puro tungkol sa biyahe ang usapan. Bukas, mag-empake na tayo tapos matulog ng maaga. Oh, para hindi tayo malate sa airport. Excited na si Papa. Pangarap niya talagang makapunta ng Japan. Ini-imagine ko na ang tuwa sa mukha niya. Tahimik na kumakain si Aling Elena. Gusto niyang sabihin na si Yaman ay hindi pa nakakalabas ng bansa, pero hindi na niya magawa. Hindi niya kayang pilitin ang sarili sa isang biyahe kung saan hindi siya bukas palat na iniimbitahan. At kahit makasama pa siya, alam niyang hindi siya magiging masaya. Pagkatapos kumain, sinabi ni Jose, "Inay, kung may kailangan po kayo, tawagan niyo si Kuya Miguel. Wala naman sigurong mangyayari. For emergency lang po, saka kung nainip kayo, tawagan niyo si Kuya Paolo." Habang nakikinig, naisip ni Aling Elena, bakit parang ipinapasa niya ako sa iba. Nang gabing iyon, hindi na naman siya makatulog. Ang sinabi ng ahente ay paulit-ulit sa kanyang isip, mabilis pong mabenta ang mabahay dito. Kung rush sali po, abot pa rin po ng ganito. Bakit niya ito naalala? Iniisip na ba talaga niyang ibenta ang bahay? 2:00 ang madaling araw, bumangon siya. Tiningnan ang kabuuan ang bahay sa dilim. Ang 20 taon niyang tahanan ay biglang nag-iba ang anyo. Uminom siya ang tubig at tumingin sa bintana. Isa-isang namamatay ang ilaw sa ibang bahay. Lahat ay natutulog na. Ganun din kaya sa kanila. Ang matatandang magulang ay napapabayaan. Habang ang mga anak ay abala sa sarili nilang buhay, kumuha siyang gatas sa ref. Nakita na naman niya ang itinerary. Bukas, aalis na talaga sila. Biglang may naging malinaw sa isip niya. Ano nga ba ako para sa kanila? At kung wala sila, ano ang gagawin ko? Ngayon lang niya ito naisip. Kung wala ang mag-asawa, ang bahay na ito ay magiging kanya lang. Walang ibang pakikialaman, malaya niyang magagawa ang gusto niya. Pwede siyang malungkot, pero ngayon pa lang, malungkot na siya. Kailan sila huling nakaroon ng matinong usapan? Baka mas mabuti pang mag-isa. Nagulat siya sa sarili niyang iniisip, pero nang magsimula, hindi na ito mapigilan. Kung ibebenta ko ang bahay at lilipat sa mas maliit, ang matitirang pera ay magagamit ko sa magusto kong gawin. Pwede akong magbakasyon, magpadala ang pera sa mga anak ko. Hindi? Ano ba itong iniisip ko? Umiling siya. Pero sa isang sulok ng kanyang isipan, nanatili ang ideya. Bumalik siya sa kwarto. Bukas, 1 linggo siyang mag-isa. Anong gagawin niya? Manunod lang ba ng TV? O may iba pa siyang pwedeng gawin? 1 linggong walang pakikialam. Oras para sa sarili niya. Sa pag-isip pa lang nun, nakaramdam siyang kaunting excitement. Huwebes, araw bago ang biyahe, mas maagang nagising si Aling Elena. 4:30. Hindi siya makatulog ng mahimbing. Sa panaginip, lagi siyang may kailangang pagdesisyunan. Nagtimpla siyang kape at tumingin sa bintana. Madilim pa, pero may ilang bahay ng may ilaw. Lahat ay nahahanda para sa isang abalang araw. Si Aling Elena man, pakiramdam niya, may mahalaga siyang gagawin ngayon. 9:00 ng umaga, habang nag-ayos ng huling gamit sina Jose at Maria, tahimik na lumabas si Aling Elena. "Aalis lang ako sandali." "Saan po kayo pupunta?" tanong ni Maria, pero hindi na siya sumagot. Dumiretso siya sa real estate office. Mas mabilis ang kanyang ngahakbang. Sa isang bahagi ng isip niya, sinasabi nitong huwag, pero mas malakas ang boses na nagsasabing subukan mo. "Kayo po yung kahapon, di ba?" Nakilala siya ng ahente. "Oh, gusto ko sanang malaman ang madetalye." "Sige po, upo po kayo." "Kung sakali lang, kung kailangan kong ibenta agad, gaano kabilis?" "Russell po. Kung maganda po ang offer, pwede pong sa loob ng 1 linggo. Lalo na po at sikat ang subdivision ninyo." Paliwanag ng ahente. 1 linggo? Opo, basta tama ang presyo, mabilis po yan. Marami pong naghahanap ng ganyang property ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ni Aling Elena. "Toto pala. Pwede pala. Paano ang proseso? Ililista po natin, tapos may matitingin. Kung magustuhan, kontrata na po. Marami na rin pong cash buyer ngayon kaya mas mabilis." Habang nakikinig, nakwenta ang isip ni Aling Elena. Bukas ng madaling araw ang alis nila, at 1 linggo bago bumalik. Paano kung bukas ko na ilista? Bukas po? Kung ganun,
Kailangan po nating gumawa ng kontrata at kunan ng litrato ang bahay ngayon. Pwede po ba? Nag-alinlangan si Aling Elena. Aabot na ba talaga sa ganito? Pag-iisipan ko muna. Sige po. Pero alam po ba ito NG pamilya neyo? Baka magka-problema po tayo. Bahay ko ito kaya ako ang magdedesisyon. Ang boses ni Aling Elena ay may di nawala nun. Paglabas sa opisina, naglakat-lakat siya. Ang mga apartment na dati niyang dinadaanan lang ay may bago ng anyo. Paano kaya kung doon ako tumira? Maliit, madaling linisin, at higit sa lahat, sarili kong espasyo. Pag-uwi niya, abala ang mag-asawa sa pag-ayos ng maleta. Inay, saan po kayo galing? Sa bangko. Bakit po? Tanong ni Jose. Inayos ko lang ang passbook ko, palusot niya. May plano rin siyang pumunta talaga sa bangko para alamin kung paano i-manage ang pera. Ganoon po ba? Kung dahil po sa gastos sa biyahe, huwag na po kayong mag-alala. Okay na po. Ngumiti si Jose, pero para kay Aling Elena, pilit ang ngiting iyon. Tanghali, dumating na naman ang ina ni Maria. May dalang mga pagkain para sa biyahe. Ria, nagdala ako ng biskwit at chicharon para sa eroplano. Manaman, nag-abala pa po kayo. Dahil sa manugang ko, makakapunta akong Japan. Sabi ngang balay niya, nakatingin kay Jose. Kami pa po ba? Pamilya po tayo, kaya dapat lang, sasagot ni Jose. Nakaramdam ng pait si Aling Elena. Pamilya rin naman siya pero bakit hindi siya kasama doon? Hapon, lumabas si Jose para bumili ng manakalimutang gamit. Naiwan silang dalawa ni Maria. Naging awkward ang paligid. Inay, sigurado po kayong okay lang kayo habang wala kami? Tanong ni Maria. Huwag kang mag-alala. Kahit na po, kung malungkot kayo, tawag lang po kayo. Baka hindi lang po namin masagot agad dahil sa time difference. May halong obligasyon ang boses ni Maria. Gabi, huling hapunan nila ng magkakasama. Maaga silang matutulog para sa biyahe. Inay, mag-ingat po kayo ng 1 linggo, sabi ni Jose. Kayo rin, mag-ingat. Kung may emergency, tawagan Joe si Kuya Miguel o Kuya Paolo. Sige. Ganun ang sagot ni Aling Elena, pero iba ang nasa isip niya. Kung may mangyaring emergency, kahit ang mga kapatid niya ay walang magagawa. Pagkatapos kumain, maagang natulog ang mag-asawa. Mag-isang naiwan si Aling Elena sa sala. Nanot ng TV pero hindi maintindihan ang pinapanood. 10:00 ang gabi, pumasok siya sa kanyang kwarto, binuksan ang drawer. Nandon ang titulo, selyo at mapaspuk. Tiningnan niya ulit ang titulo. Malinaw na nakapangalan sa kanya, bahay ko nga ito. Ang katotohanang dati balewala ay biglang naging mahalaga. Hinawakan niya ang selyo. Isang maliit na bagay na kayang baguhin ang lahat. Alauna na nang humiga, pero hindi makatulog. Bukas, mag-isa na talaga siya. At sa sandaling iyon, magsisimula ang 1 linggong walang makakapigil sa kanya. Isinuklop niya ang kumot. Gagawin ko ba talaga? Kasabay ng tanong na iyon, may naramdaman siyang init mula sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal na niyang kinalimutan, lakas ngang loop. 4:00 ng madaling araw, bago pa tumunog ang alarm, gising na si Aling Elena. Narinig niyang, kumikilos na ang mag-asawa. Inay, huwag na po kayong bumangon. Tahimik lang po kaming alis, bulong ni Maria, pero bumanggong na si Aling Elena at pumunta sa kusina. Kain muna kayo. Wala na po kaming oras. Sa airport na lang po kami kakain, sabi ni Jose habang hinihila ang maleta. Hinatid sila ni Aling Elena sa pinto. Hinihintay na sila ng taksi sa baba. Mag-ingat kayo. Opo, Nay. Tatawag po kami. Niyakap siya ni Maria, pero formal lang. Inay, kung may mangyari, tawag agad. Hinawakan ni Jose ang kamay niya. Sige. Huwag na kayong mag-alala. Pinanot niya ang pag-alis ng taksi mula sa bintana. Isang maliit na ilaw na naglaho sa dilim. Sa wakas, mag-isa na siya. Bumalik siya sa sala at naupo. Biglang naging napakatahimik. Ang tunok lang ng orasan ang naririnig. Hanggang 6:00, nakaupo lang siya ron. Walang iniisip. Pero pagsapit ng eksaktong 6:00, bigla siyang tumayo. Ngayon na, isang malinaw na ideya. Kinuha niya ang titulo at selyo. Nagsuot ng jacket at lumabas. Walang alinlangan sa kanyang mga hakbang. Sarado pa ang real estate office. 9:00 pa ito magbubukas. Pumasok siya sa isang coffee shop. Ang aga niyo po yata, Aling Elena, bating may-ari. May aasikasuhin lang. Mukhang importante po. Iba po ang itsura niyo ngayon.
Tumingin si Aling Elena sa salamin. Iba nga, mukhang ang isang taong may desisyon. Eksaktong alas 9, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok agad si Aling Elena. Ang aga niyo po, bati ang ahente. Nagdesisyon na ako. Talaga po. Sige po, ihanda ko na ang kontrata. Mabilis na kinuha na henta ang makadokumento. Ano po ang presyo na gusto niyo? Gusto kong mabenta agad. Sa loob ng 1 linggo. Kung ganun po, medyo babaan natin sa market price. Okay po ba sa inyo ang ganito? Mas mataas pa rin ito sa inaasahan niya. Sige. Nagulat ang ahente. Ang bilis niyo pong magdesisyon. Alam po ba ito nege pamilya niyo? Bahay ko ito. Ako ang magdedesisyon. Walang alinlangan sa boses niya. 30 minuto ang inabot nege pagpirma. Hindi siya nagatubili. Bumalik sila sa bahay para kunan ng litrato. Wow, ang linis po. Siguradong mabilis itong mabebenta. Kailan pwedeng may tumingin? Ngayon din pong hapon. Ipopost ko online at siguradong may tatawag agad. Tama nga siya. Alas 2 ng hapon, nagsimulang tumawag ang opisina. Aling Elena, 3 team na po ang gustong tumingin. Kailan po kayo pwede? Kahit anong oras. Unang dumating, alas 3, isang batang mag-asawa. Rush sale po ba talaga? Ang ganda pong presyo. May personal na dahilan lang, sagot ni Aling Elena. Pagkaalis nila, kung dumating ang pangalawa, isang 40s na mag-asawa kasama ang mga anak, malapit sa school at maganda ang lokasyon. Pangatlo, isang 50s na lalaki, cash po, pwede bukas agad. Sa sinabi nito, bumilis ang tibok ng puso ni Aling Elena. Alas 6, tumawag ulit ang opisina. Aling Elena, grabe, 8 team na po ang interesado. 3 ang nagsabing magdedesisyon na bukas. Talaga? Opo, ngayon lang po ako nakakita ganito. Pagkababa ang telepono, doon niya naramdaman. Toto na. Mabebenta na ang bahay. Gabi, dumalaw ang kapitbahay niyang si Aling Nena. Elena, anong nangyayari? Kanina pa may labas-masok na tao dito. Binenta ko na ang bahay. Ano? Bakit biglaan? Alam ba ni Jose? Gulat na tanong nito. Wala pa, nasa bakasyon. Binenta mo ang bahay habang wala sila. Ayos ka lang ba? Tumaas ang boses ni Aling Nena. Ayos lang ako, pinakisipan ko ito. Pero hindi maintindihan ni Aling Nena. Masyadong biglaan ito. Hindi mo man lang kinausap ang pamilya mo, bahay ko ito. Ako ang magdedesisyon. Sa diing ng kanyang boses, hindi na nakaimik si Aling Nena. Sunod-sunod na dumating ang ibang kapitbahay. Kumalat na ang balita. Bakit po bigla? Anong sabing anak nyo? Pare-parehong tanong. Isa lang ang sagot ni Aling Elena. Desisyon ko ito. Alas 9 ng gabi, tumahimik na. Mag-isang nakaupo si Aling Elena. Nagawa na niya. Isang bagay na hindi na mababawi. Kinakabahan siya, pero walang pagsisisi. Gumaan ang pakiramdam niya. Tiningnan niya ang cellphone. May text mula kay Jose. Inay, nakarating na po kami ng maayos. Huwag po kayong mag-alala. Napangiti ng mapait si Aling Elena. Kung alam lang niya, hindi siya nag-reply. Huling tumawag ang ahente. Aling Elena, bukas po ng umaga. Darating ang cash buyer para pumirma. Tuloy na po talaga. Ha? O tuloy na. Sige po. Bukas po alas 10. Pagkababa ang telepono, nakita na niya ang katapusan. Bukas, hindi na niya pag-ari ang bahay na ito. Nang gabing iyon, nakatulog siya ng mahimbing. Sa panaginip, nagpakita ang asawa niya. Nakangiti. Elena, tama ang ginawa mo. Tama po ba talaga? Oh, ngayon, ikaw na ulit si Elena. Pagkagising niya, may ngiti sa kanyang labi. Nagsisimula na. Kinabukasan, alas 10, dumating ang buyer. Isang Ginoong Lito Reyes. Ang ganda po ang bahay niyo. Alagang-alaga. Isang oras ang inabot ang pagrepaso sa kontrata. Walang alinlangan, pinirmahan at sinelyuhan ni Aling Elena ang lahat. Ang turnover pong susi ay sa susunod na Biyernes. Sige, salamat po. Alagaan po namin itong bahay. Sa pag-abot ng kamay nito, naramdaman niyang hindi na talaga kanya ang bahay. Pero gumaan ang kanyang pakiramdam. Alas 2 ng hapon, malakas na tumunog ang cellphone niya. Si Jose. Inay, anong nangyayari? Nag-alalang boses. Bakit? Tumawag si Kuya Miguel. Binenta niyo raw ang bahay? Anong ibig sabihin nito? Tumaas ang boses ni Jose. Binenta ko na, kalmadong sagot ni Aling Elena. Ano? Talaga pong binenta niyo? Oo, kahapon. Rinig niya ang pahingal ni Jose sa kabilang linya.
Nay, nagbibiro lang po kayo, di ba? Ang bahay natin? Hindi ako nagbibiro. Binenta ko na. Narinig niya ang boses ni Maria, naka-loudspeaker na. Inay, paano niyo po nagawa ito sa amin? Hindi niyo man lang sinabi. Umiyak si Maria. Bahay ko ito, kaya ginawa ko ang gusto ko, pero nakatira po kami diyan. Sobra naman po yata yan. Sigaw ni Maria. Kayo ba? Nagsabi sa akin. Noong nakplano kayo ng bakasyon niyo sa Japan, natahimik ang kabilang linya. Pero bakasyon lang po yon. Iba po ang pagbenta na bahay, sabi ni Jose. Para sa akin, pareho lang. Nagdesisyon kayo nang hindi ako kasama, kaya nagdesisyon din ako nang hindi kayo kasama. Nay, nasisiraan na po ba kayo? Wala na kaming babalikan. Halos sumigaw si Jose. Pwede naman kayo sa pamilya ni Maria. Dun, di ba gustong gusto kayo? Inay, humagulgol si Maria. Uwi na po kami ngayon din. Kahit umuwi kayo, huli na. Tapos na ang kontrata. Sa susunod na linggo, kailangan nang ibigay ang susi. Sa sinabi ni Aling Elena, mas lalong lumakas ang iyak ni Maria. Nay, pakiusap. Ay cancel niyo po ang kontrata. Nagkamali po ako. Nagmamakaawang sabi ni Jose. Huli na. At hindi ako nagsisisi. Saan po kami titira? Bahala na kayo, matatanda na kayo, at ibinaba niya ang telepono. Natahimik ang buong bahay. Pero ang puso niya, kumakabok, nasabi na niya, lahat. Tumunok ulit ang cellphone, pero hindi na niya sinagot. Hapon, tumawag ang panganay, si Miguel. Inay, anong nangyayari? Umiyak si Jose. Wala. Inayos ko lang ang bahay. Pakbenta po ba ang pag-ayos? Nay, may sakit po ba kayo? May pag-alala sa boses niya. Wala, malakas ako. Bakit po bigla? Hindi ito biglaan. Matagal ko nang iniisip. Nay, uwi po ako sa susunod na buwan. Huwag po muna kayong gagawa ng kahit ano. Abala ka diyan. Huwag ka nang umuwi. Pero ibinaba na rin niya ang telepono. Gabi, tumawag ang pangalawa, si Paulo. Inay, ano pong nasa isip nyo? Anong nasa isip? Bahay ko, binenta ko. Kailangan pa bang ang isip doon? Pero sana po, kinausap nyo kami. Kinausap. Kailan nyo ako kinausap? Natahimik si Paulo. Nay, kailangan nyo po bang ang pera? Magpapadala po ako, hindi ito tungkol sa pera. Tungkol po saan? Hindi nyo na kailangang malaman? Ituloy nyo lang ang buhay nyo? Naupo si Aling Elena. Nagsisimula na ang bagyo. Lahat sila nagulat at nagalit, pero siya, payapa ang isip. Nasabi na niya ang lahat ng samaang loop. Tiningnan niya ang cellphone, 37 missed calls, mula sa kanilang lahat. Pero ayaw na niyang sumagot. Kumuha siya ang papel at nagsulat. Kung itinuturing niyo akong pamilya, maiintindihan niyo. Inay. Idinikit niya ito sa ref at natulog. Mahimbing ang tulog niya. Sa gitna ng bagyo, kalmado ang puso niya. Sa panaginip, pumalakpak ang asawa niya. Alam niyang may darating pang mas malaking bagyo bukas, pero hindi na siya takot. Nagsisimula na. Kinabukasan, alas 4 ng madaling araw, nagising siya sa malakas na doorbell. Sino naman kaya ito? Tiningnan niya ang intercom, pero walang tao. Pero tuloy-tuloy ang tunog, binuksan niya ang pinto. Sa dulo ng pasilyo, hinihila ni Jose ang maleta. Nasa likod niya si Maria. Parehong gulo ang itsura. Magdamag na umiyak. Inay. Sigaw ni Jose pagkakita sa kanya. Paos ang boses. Bakit ang aga niyo? Maaga? Binenta niyo ang bahay natin, tapos magbabakasyon pa kami? Humagulgol si Maria. Binitawan niya ang maleta at napaupo sa sahig. Pumasok kayo, sabi ni Aling Elena. Inalalayan ni Jose si Maria. Parehong pagod. 24 oras na biyahe mula Japan. Inay, hindi na po ba talaga mababawi? Sigaw ni Jose. May kontrata na. Nakapakdown na. Sa sagot niya, lalong lumakas ang iyak ni Maria. Inay, ano po bang nagawa naming masama? Halos pasihaw na tanong nito. Si Jose naman ay paikot-ikot sa sala. Sinasabunutan ang sarili. Anong sasabihin ko sa pamilya ni Maria? Isang araw lang kami sa Japan. Ano nga bang sinabi mo? Tanong ni Aling Elena. Ano pa ba? Nagpanik po silang lahat, lalo na si Papa. Si Papa, hindi na matuloy ni Maria ang sasabihin. Si Jose ang nagpaliwanag. Sumakit po ang dibdib ni Papa, isinugot sa ospital. Nagulat po ng husto. Saglit na natigilan si Aling Elena, pero bumalik ang kanyang pagiging matatak. Kung ganoon, doon na muna kayo sa kanila. Inay, tama po ba yan?
hindi na po kami bagong kasal, sigaw ni Maria. Lagi naman kayong nandun, di ba? Sila na ang mag-alaga sa inyo. Namutla si Maria sa sinabi niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Pasko, weekend, bakasyon, laging sa pamilya mo. Inay, dahil po yon sa sitwasyon nila, sabi ni Jose. Ang sitwasyon ko ba? Hindi mahirap? 7 taon akong mag-isa. Nanginginig ang boses ni Aling Elena. Lumalabas na ang lahat. Pinabayaan namin kayo. Magkasama po tayo sa isang bahay, sabi ni Maria. Kung ganun, pamilya na rin pala ang border. Trinatonyo akong border na hindi nagbabayad ng upa. Nagulat ang mag-asawa. Lumuhot si Jose. Inay, patawad po, nagkamali po ako. Anong magbabago kung hihingi ka ngang tawad ngayon? 7 taon na ang lumipas. Tumingin si Aling Elena sa nakaluhod na anak pero hindi natinak ang kanyang puso. Gusto niyo po ba kaming mamatay? Sigaw ni Maria. Hindi kayo mamamatay. Nariyan ang pamilya mo at may trabaho kayo. Gusto niyo pong doon kami tumira. Ako nga, 7 taon na tumira dito sa sarili kong bahay. Sa sinabing iyon, tuluyang gumuho si Maria. Ganun po ba kami kasama? Ganun po ba akong kasamang manugang at anak? Umiyak na tanong nito. Hindi kayo masama. Nakalimot lang kayo. Bahagyang lumambot ang boses ni Aling Elena, pero hindi nagbago ang desisyon niya. Inay, huling pagkakataon na po. Pakiusap, nagmakaawa si Jose. Umiling si Aling Elena. 7 taon na jiman, tumunog ang cellphone ni Jose, galing sa pamilya ni Maria. Hindi niya masagot. Umuwi na kayo. Nag-alala na sila. Nay, ganito na lang po ba talaga? Tapos na. Sa Biyernes, kailangan nang ibigay ang susi. Sa narinig, halos imatayin si Maria. 1 linggo para lumipat? Inay, sobra na po kayo. Insigaw ni Maria. Kinuha ang bag at lumabas. Ria, saan ka pupunta? Sumunod si Jose. Isang malakas na kalabog ng pinto ang narinig. Mag-isang naiwan si Aling Elena. Matagal siyang nakaupo. Mabigat ang dibdib pero walang pagsisisi. Gumaan ang pakiramdam niya. Tumingin siya sa bintana. Nag-aabang ng taksi ang mag-asawa. Muha silang kaawa-awa. Isinakay sila ng taksi at umalis. Talagang umalis na sila. Hapon, nagsimula siyang makonsensya. Masyado ba siyang naging malupit? Pero huli na. Gabi, tumawag si Miguel. Inay, tumawag si Jose. Ganyan na lang po ba talaga? Inay, masyado po itong extreme. Kung hindi extreme, hindi niyo may intindihan. Natahimik si Miguel. Nang gabing iyon, mag-isang nahapunan si Aling Elena. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, tunay na mag-isa. Hindi siya natakot. Payapa. Alam niyang may darating pang mas malaking bagyo, pero wala ng atrasan. Bulong niya, nagsisimula pa lang. Makalipas ang 2 araw, Sabado, tumawag si Miguel. Inay, uwi po ako bukas. Huwag na, abala ka. Kailangan po, at darating din po si Paolo. Kalmado ang boses niya. Linggo ngang hapon, dumating sila. Parehong seryoso. Inay, nahirapan po kayo. Niyakap siya ni Miguel. Nagulat si Aling Elena. Iba ang inaasahan niyang reaksyon. Dahil kay Jose, di po ba? Nakangiting sabi ni Paolo. Hindi ba kayo galit? Bakit po kami magagalit? Bahay niyo po yan. Mas lalong nagulat si Aling Elena. Inilabas ni Paolo ang isang sobre. Isang kontrata para sa isang maliit na tsondo, nakapangalan sa kanya. Ano ito? Ang lilipatan niyo po, Nay. Inayos na po namin. Kailan pa? 1 buwan na po ang nakalipas. Hindi maintindihan ni Aling Elena. Hindi po kami manhid, Nay. Alam po naming nahihirapan na kayo. Sabi ni Paolo, kailan pa? Noong nakaraang Pasko po, nakita naming mag-isa kayo. Nag-usap na po kami. So alam niyong ibebenta ko ang bahay? Inasahan na po namin. Sa ugali niyo, alam naming sasabog din kayo. Natatawang, sabi ni Paolo. Ipinaliwanag ni Miguel. Si Jose lang po ang hindi nakakaalam. Ilang buwan na po kaming naghahanda. Anong paghahanda? Naghahanap na po kami ng lilipatan niyo. Kinwenta ang gastusin. Ito po, inilabas niya ang isa pang dokumento. Ang parang pinagbentahan, ilalagay po natin sa time deposit at magpapadala po kami ng buwan ng allowance. Lalo nang nagulat si Aling Elena. Akala niya, biglaan ang lahat, pero planado pala ng nga anak niya.
So sang-ayon kayong palayasin ko si Jose? Hindi po sang-ayon, pero kailangan. Masyado na pong naging kampante si Jose. Itinuring kayong for granted, sabi ni Miguel. Kami rin po, may kasalanan. Ipinasa namin sa kanya ang responsibilidad. Hindi makapaniwala si Aling Elena. Bakit hindi niyo sinabi? Kung sinabi po namin, gagawin niyo po ba? Tanong ni Miguel. Natahimik siya. Baka nga hindi. Inabot ni Paolo ang susi. May gamit na po yan. At mga pagkain. Kailan pa? Noong araw na pumunta kayo sa real estate, nagsimula na po kami. Humanga si Aling Elena sa maanak. Kawawa naman si Jose. Kailangan niya pong maranasan yan para matuto, para malaman niya ang nararamdaman niyo, sabi ni Paolo. Tumunok ang cellphone ni Aling Elena. Si Jose. Sagutin niyo po, sabi ni Miguel. Inay, nandiyan daw po sila kuya. Pagod na boses. Oh, pwede po ba akong pumunta? Pwede, pero hindi magbabago ang isip ko. Alam ko po, gusto ko lang po silang makausap. Isang oras, dumating si Jose. Gulo ang itsura. Kampihan pala kayo ni inay, sabi niya sa makapatid. Hindi kampihan. Ito ang tama, sagot ni Miguel. Jose, ikaw lang ang hindi nakakaalam, sabi ni Paolo. Bumagsak ang balikat ni Jose. Nang gabing iyon, matagal silang nag-usap, 7 taong sama ng loob. Sa huli, unti-unting tinanggap ni Jose ang kanyang pagkakamali. Hindi ko po talaga alam na gano'n na kayo kalungkot. Ngayong alam mo na, sapat na, sabi ni Aling Elena. Bago umalis, nagtanong si Jose, Inay, mapapatawad niyo po ba ako? Walang dapat patawarin, magsisimula pa lang tayo. Sa sinabi nun, unang beses na ngumiti si Jose. Nang gabing iyon, naintindihan ni Aling Elena. Akala niya, mag-isa siyang lumalaban. Pero ang totoo, iisa lang ang gusto ng buong pamilya. Naging madrama lang ang paraan. Mula Lunes, nagbago ang buhay ni Jose. Wala nang almusal sa umaga. Wala nang mainit na ilaw sa gabi. Ang pagtira sa bahay ng kanyang biyenan ay mahirap. Iba na ang tingin sa kanya. Mula sa isang ipinagmamalaking manugang, naging problema siya. Si Maria man ay hindi na comfortable. Gabi-gabi, umiyak ito. Joey, anong gagawin natin? Pero wala siyang may sagot. Sa trabaho, hindi siya makapag-focus. Naalala niya ang lahat. Laging pamilya ni Maria ang inuna. Si inay, laging huli. Akala niya, hindi ito malulungkot. Ngayon niya naintindihan kung gaano siya naging manhit. Miyerkules, tumawag siya. Nay, ako po ito. Oh, kamusta? Masaya ang boses ni Aling Elena. Kayo po, mabuti. Payapa, masarap mag-isa. Mas lalong nasaktan si Jose. Nay, ganun po ba akong kasamang anak? Natahimik ang kabilang linya. Hindi ka masama, naging bata ka lang. Sarili mo lang ang iniisip mo. Nasaktan si Jose sa narinig. Huwebes, nahanap siya ngang apartment. Maliit, pero kailangan. Doon niya naramdaman ang realidad. Mag-isa na siyang haharap sa buhay. Sabado, habang nag-empake, napaisip si Maria, may naibigay ba tayo kay inay? Wala silang maalala. Linggo, nag-usap sila ng masinsinan. Nakamali talaga tayo. Kailangan nating humingi ng tawad ng maayos. Tumawag si Jose kay Miguel. Kuya, gusto ko pong magbago. Gusto kong maging tunay na anak. Kailangan mo oras, Jose. Dahan-dahan lang. Hanapin mo muna ang sarili mo. Nang gabing iyon, nagsulat si Jose sa diary. Ngayon ko nalaman, 7 taon kong binalewala si inay. Sana hindi pa huli ang lahat. Mula nun, araw-araw siyang nagte-text. Inay, magandang umaga po. Inay, kumain na po ba kayo? Noong una, hindi nagre-reply si Aling Elena. Pero paglipas ng 1 linggo, sumagot na ito. Oh, kayo rin. Isang maliit na pagbabago na nagbigay ng malaking pag-asa kay Jose. Nagsisimula na siyang maging isang tunay na lalaki. Nag-iisa, iba na ang tingin niya sa mundo, lalo na sa kahalagahan ng isang ina. Nagsisimula pa lang, bulong niya sa salamin. Payat, pero mas matatak na ang kanyang nga mata. 1 buwan ang lumipas, naging normal na ang bagong buhay ni Aling Elena. Masaya siya sa kanyang maliit na tsondo. Malaya, nakikipagmahjong sa mga kaibigan sa senior center. Tumatawag na ba ang anak mo? Tanong ng kaibigan niya, araw-araw nagte-text. Ngumiti siya. Toto, nagbabago na si Jose. Ang matext niya, mas personal na. Inay, nagluto po ako ng tinola. Ngayon ko lang po nalaman kung gaano kasarap ang luto nyo. Inay,
kumulay po ang media sa washing machine. Naging pink lahat ng damit ko. Paano po ba? Napapangiti si Aling Elena. Pati si Maria. Nagbago. Nagsimula na ring mag-text. Inay, si Maria po ito. Pwede po bang mahingi ang recipe niyo nga adobo? Nag-isip si Aling Elena. Pero sa huli, ipinadala niya. Toyo, suka, bawang, paminta, pakuluan. Isang maikling text na malaki ang ibig sabihin. Inay, salamat po. Ang sarap daw pong luto ni Maria, text ni Jose. Isang Sabado, sa palengke, nakita niya ang mag-asawa, namimili. Parehong payat. Si Jose, hindi alam kung anong isda ang pipiliin. Si Maria, tinitignan ang presyo ng gulay. Nagtago si Aling Elena. Hindi pa siya handa. Pero nawa siya. Nang gabing iyon, siya ang unang nag-text. Ang isda. Dapat malinaw ang mata at hindi malakit ang hasang. Agad na nag-reply si Jose. Inay, nakita niyo po kami? Hindi siya sumagot. Pero tuloy-tuloy ang text ni Jose. Inay, noong una, masama ang loob ko. Pero ngayon, nagpapasalamat po ako. Nalaman namin kung gaano kami naging walang kwenta. Hayaan niyo po kaming bumawi. Sa huling text, nayak si Aling Elena. Isang buwan at kalahati, may iniwang kahon sa tapat ng pinto niya. Galing kay Jose, mga tupperware ng ulam, may sulat, Inay, luto po ni Maria. Pasensya na po kung hindi masarap. Tinikman niya. Medyo maalat pero ramdamang pagmamahal. Nag-text siya. Salamat sa ulam. Medyo maalat pero pwede na. Agad na nag-reply si Jose. Salamat po, Nay. Sa susunod, babawasan po namin ang asin. Mula noon, linggo-linggo, may delivery ng ulam. At paunti-unti, gumagaan ang puso ni Aling Elena. Nakakaroon ng pag-asa. Dahan-dahan lang. Isang Sabado, nagsulat ng liham si Aling Elena. Jose at Maria, isinulat ko ito dahil baka galit pa kayo, pero kailangan ko nang sabihin. Binenta ko ang bahay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal. Mahal na mahal ko kayo kaya hindi ko na kayang makita kayong walang direksyon. 7 taon akong naging invisible. Sa huli, hindi galit ang nagtulak sa akin, kundi ang pagnanais na maging tunay kayong matatanda. Nakikita ko na ang pagbabago niyo. Salamat sa ulam at samga text. Pero kailangan pa natin ng oras. Hindi nawawala sa isang iglap ang 7 taong sama ng loop. Isang huli, ang pera mula sa bahay. Ipinag-ipon ko kayong para sa inyo. Huwag niyong gagalawin hanggat hindi tunay na kailangan. Nagmamahal, Inay. Iniwan niya ito sa mailbox nila. 2 araw, tumawag si Jose. Umiyak, Inay, nabasa ko po ang sulat. Hindi ko po alam. Ngayong alam mo na, sapat na. Inay, magagago po kami. Hindi, mga bata lang. Ngayon, magpakatatak kayo. Isang linggo, may dumating na bulaklak. Inay, salamat po sa lahat at patawad po. Dahil sa inyo, natuto kami. Mahal na mahal po namin kayo, Jose at Maria. Paulit-ulit niyang binasa. Ang salitang mahal na mahal ay nagbigay ng saya. Isang buwan pa, dumating ang hindi maiwasan. Araw ngang resulta sa ospital. Kasama niya si Miguel. Medyo umusat po ang sakit. Nagsisimula na po ang unti-unting pagkawalan ng memorya, sabi ng doktor. Early stage Alzheimer's. Payapa si Aling Elena, pero si Miguel ay malungkot. Gaano po katagal? 1 hanggang 2 taon, kaya pa po ang daily activities, pero pagkatapos nun. Pag-uwi, nagtanong si Miguel, Inay, kailan niyo po nalaman? 6 na buwan na, kaya po pala. Tumango si Aling Elena. Kailan po natin sasabihin kay Jose? Ngayon na siguro ang tamang panahon. Nang gabing iyon, pinapunta niya ang mag-asawa. Kinakabahan sila. May hindi pa ako sinasabi sa inyo. May early stage Alzheimer's ako. Namutla ang 2. Kailan pa po? 6 na buwan na. Kaya. Kaya niyo po binenta ang bahay? Nanginginig ang boses ni Jose. Oo, para magising kayo habang malinaw pa ang isip ko. Ipinaliwanag ni Miguel na alam na nila ito ni Paolo. Gusto ni Inay na bigyan kayo ng leksyon habang kaya pa niya, sabi ni Miguel. Napahawak si Jose sa ulo. Para po sa amin. Ginawa niyo po yon, hindi iyon extreme. Kailangan, masyado kang naging kampante. Akala mo, laging nandito si Inay. Pero wala na kaming gaanong oras, humagulgol si Maria. Patawad po, Inay. Kung nalaman niyo noon, anong gagawin niyo? Kaawaan niyo ako. Hindi yon ang gusto ko. Ano pong gusto niyo? Ang maging tunay na pamilya.
Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. Doon naintindihan ni Jose ang lahat. Ano pong mangyayari? Tanong ni Maria. Unti-unting mawawala ang alaala ko. Baka hindi ko na kayo makilala. Lumuhod si Jose. Inay, babawi po ako. Pangako, ginagawa mo na. Malaki na ang pinagbago mo. Hinaplos ni Aling Elena ang ulo niya. Ano pong gagawin namin? Gaya ng ginagawa niyo ngayon. Magmahalan, mag-usap. Pwede po ba tayong tumira ulit ng magkakasama? Huwag muna. Kaya ko pa. Pero sa huli, kami po ang mag-aalaga sa inyo. Pangako, umiyak na sabi ni Maria. Isang buwan, nagplano si Jose. Inay, gusto niyo po bang pumunta ng Palawan? Palawan? Opo. Lahat po handa na. Doon napagtanto ni Aling Elena. Nagtagumpay siya. Naging tunay na anak si Jose e tunay na manugang si Maria. Kaunti na lang ang oras, pero wala ng pagsisisi. Salamat, maraming salamat, naiyak na sabi ni Aling Elena. Kami po ang dapat magpasalamat, Inay. Umiyak ding sabi ni Jose habang yakap siya. Ang lahat ay nagsimula sa pagmamahal. At ang pagmamahal na iyon ang bumuong isang tunay na pamilya. 6 na buwan ang lumipas, nagising si Aling Elena. Taglagas na. Sa tabi ang kanyang tsondo, lumipat ang mag-asawa. Araw-araw, magkakasama sila. Lola, gising na po kayo, pati ni Maria. Mas gusto raw ni Aling Elena na tawaging Lola. Mas masaya. Sabay-sabay silang kumakain. Naglalakad sa parke. Si Jose, maingat. Si Maria, maalaga. Lola, nainggit po ang mga kaibigan ko sa inyo. Ang swerte ko raw po sa biyenan. Natatawang sabi ni Maria. Isang gabi, nagtipon ang buong pamilya. Kamusta po kayo, Nay? Tanong ni Miguel. Mabuti. Nandito si Jose at Maria. Para na ulit akong may tunay na anak. Ngumiti si Jose. Masaya siya. Ang galit at lungkot ay napalitan ng init ng pamilya. Ang Alzheimer's ay isang sentensya. Pero naging daan ito para maging mas makabuluhan ang bawat araw. Bago matulog, bulong ni Aling Elena sa sarili. Tama ang ginawa mo, Elena. Ang desisyong iyon ang bumuo sa kanila. Wala nang pagsisisi. Sapat na ang kaligayahan. Bukas, isa na namang araw kasama ang kanyang pamilya. Ang tunay niyang pamilya.